Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So kahapon mga kababayan, sinimulan yung Open BICAM, first in history na yung Bicameral Conference Committee naka-live stream mga kababayan. Pero nagmaldita po si Jaime Marcos. Ayan bakit po walang budget yung DPWH? Sabi po ni Win Gatchalian, yung chairman ng Senate Finance Committee, ang schedule po ng DPWH bukas po. Hindi nagbabasa ng schedule si Jaime Marcos. Laging mainit ang ulo. Talagang naawa na ng mga Duterte na laging mainit ang ulo po. Ayan wala po akong nakikitang budget ng DPWH at wala talagang transparency ang habol natin. Bakit wala dito ang pinagmulan ng pagpupuot at kawalang kumpiyansa ng taong bayan sa atin? Dapat mag-umpisa ang usapin dito sa public works pero wala sa anumang papel. Sa 9-page summary o dito man sa binigay sa atin kahapon lamang na reconciliation of disagreeing provisions. Bakit wala pong budget yung DPWH? Sinupalpal po ni Sherwin Gatchalian. Bukas pa niya. Yung schedule niya ng DPWH bukas pa. Sabi pa ni Amy, paano natin malalaman at mayambing at iba't ibang mga department kung may kulang? At bakit DPWH lang ang nawawala sa talakayan? Sagot ni Sherwin Gatchalian, actually may ibang mga items pa po bukas na bukas pa po itatalakay, katulad po ng mga special purpose funds and program appropriations. O diba mga kababayan, pabida lang po itong si Jaime Marcos. Grandstanding siya kasi sirang-sira na yung pagkatao niya. Ang akala niya mga kababayan, parang si Toby Chango, pabida. Ang akala niya mga kababayan, makaka-recover pa yung kanyang karera politika na isinumpa na siya mga kababayan ng mga Marcos loyalist dahil sa kanyang paglapastangan sa kanyang sariling kapatid. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi umubra yung kanyang pasabog. Lahat niya pasabog nila mga kababayan, hindi kinagat ng ating mga mamamayang Pilipino. Kasi kitang-kita naman po na ang nangunguna po sa pagpapaimbestiga ng mga anomalya sa DPWH mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At si Martin Romualdez mga kababayan, malinis ang kanyang pangalan sa issue ng mga insertions. At si Martin Romualdez na kinagagalit mismo mga kababayan ni Jaime Marcos, ni Toby Chanco, wala pong issue sa walang issue sa ghosts. Ghost projects o substandard tulad ng mga projects sa Valenzuela City, Valenzuela, nabutas yung lugar mismo ni Toby Chanco. O diba mga kababayan, kahit i-check natin ang mga projects mga kababayan ni Speaker Martin Romualdez, pilit nilang sinisiraan si Speaker para masira yung ating Pangulong Bongbong. Wala po. Gusto ninyong ipakita ko sa inyo mga kababayan, maayos po, above board ang mga flood control projects, pati mga kalsada, maayos ang pakagawa doon sa distrito mga kababayan ni Martin Romualdez sa Leyte. Ayan ang kita ninyo, napakaganda ng mga flood control projects sa Leyte. Maayos po. Yan ulitin natin. Yan ang mga patrabaho po sa distrito ni Martin Romualdez. Diba mga kababayan? Ayan ang mga kalsada. Tacloban flood control projects. Diba mga kababayan? Maayos siya. Maganda, malinis. Yan ang Tacloban flood control projects.
Ah. Kaya kahit pilit na sinisiraan po si Martin Romualdez, hindi po tumatalab kasi kitang-kita sa mga ebidensya. So yung Tacloban infrastructure project mga kababayan post Yolanda, after na tumama po yung Super Typhoon Yolanda, isang ebidensya mga kababayan ng good governance. Kaya kung ebidensya man lang po yung pag-uusapan sa issue ng mga ghost and substandard flood control project sa iba pang mga infrastruktura, masasabi natin na yung Tacloban po ay isang pinakamalinis na test case. Wala po doon na mga ghost projects, wala pong substandard, walang anomalya. Napansin po ninyo? Wala ni isang post o balita man lang po na naghahayag, nag-expose ng mga ghost and substandard projects sa infrastruktura mga kababayan sa Tacloban, sa distrito mga kababayan ni dating Speaker Martin Romualdez. Bakit po ganon mga kababayan? Kasi malinaw po yung pamamahala, malinaw yung direksyon. Every peso mga kababayan dapat pakinabangan ng mga mamamayang Taclobanons. Yun ang policy ni Martin Romualdez. Ito po ang pamana ng dating speaker mga kababayan. Ito ay isang prueba, ebidensya ng disiplina po sa paggamit ng pondo ng bayan. Ika nga stewardship, good stewardship in good governance. Kabaliktaran po ito ng Trojan horse na binansagan na Trojan horse na si Tubi. O di ba? Na laging nag-iingay mga kababayan. Maingay pero yung kanyang distrito hindi po masolusyonan yung baha. O di ba? Mga kababayan, ang daming questionable na mga projects doon, amounting to billions of pesos. So, sa Tacloban mga kababayan, hindi kailangan yung drama na-invite tayo doon. Last year, nabigyan tayo mga kababayan ng pagkakataon na makapag-ikot. Napakaganda na po yung Tacloban. So, ito yung masasabi natin na isang modelo, the Tacloban model mga kababayan. Good governance by design. Hindi po siya aksidente. Sa Tacloban mga kababayan, hindi kailangan yung drama, hindi kailangan yung diversion. Trabaho at resulta ang basihan mga kababayan. Ang case in point na masasabi natin, yung Tacloban Diversion Road, Tacloban Palo Diversion Road mga kababayan. Iyan po, Tacloban City Diversion Road, Palo. Nakita ninyo yan Yan Tacloban Palo Diversion Road with drainage project. Yan Kaya sabi ni Jeff Shira Tormento, napakagandang vision po ang project na ito. Hindi lang Tacloban at First District ang makikinabang dito at maibsan na din ang bigat ng traffic lalo pag rush hour. Medyo mabagal nga lang ang paggawa. Sana naman ma-improve ng contractors ang service nila to shorter time as possible. Hindi pa siya tapos mga kababayan. So hindi po ito ghost project, hindi substandard yung pakagawa. Kahit hindi pa po siya 100% fully completed, maayos yung construction po. So makikita natin yung engineering works are real, operational siya, ineffective. Yung key infrastructure features niya po, yung 22-meter wide floodway, drainage system, dual 4-lane concrete roads, 38-meter yung width with bike lanes in sidewalks, backstop lined canal serving as underground utility corridors, 22-meter box culvert as U-turns, plus cross drainage culverts, may solar street lights at mga safety devices. O di ba, mga kababayan? Yung buong istruktura mga kababayan, napakalawak, 60 meters wide. Mas malapad pa sa national standard na 20 meters. So meaning hindi po ito tinipid. Hindi ito dinaya
Hindi pinagmukhang project sa papelang. Yan po, napakalawak niya. Oh. Napakaganda. Yan mga kababayan ang project sa Tacloban. So ito po yung klase ng infrastruktura. Kapag disiplinado po ang leader at maayos yung oversight. Yung isa pa yung Cancabanato Bay Causeway, the project that transform a city. So sabi dito, itong Tacloban Causeway is not a vanity project, it is a city shaping intervention. Cuts travel time from 45 minutes to 10 minutes. Boast airport access in commercial activity. Serve as Tacloban's second seawall for storm surge and tsunami protection. So ito yung isang proyekto na hindi lang para sa ngayon. Pang 50 years siya, pang 100 years. At kahit ganito kalaki yung project mga kababayan, wala kang marinig na reklamo. Bakit po walang reklamo? Kasi po transparent siya. Nakikita siya at nararamdaman ng tao. Hindi substandard, hindi ghost. So yan po siya mga kababayan. Tacloban Causeway Project. Yan Then we have New Tacloban Airport Terminal. The New Tacloban Airport Terminal, fast, aggressive, and Romualdez initiated po siya. So sabi dito sa balita, the new airport terminal is on track for partial opening in 2026, faster than typical national airport timelines. So bakit siya mabilis? Dahil po sa Romualdez-led RDC o Regional Development Council and local leadership post. May constant monitoring palagi, kaya naging mabilis yung construction po. So hindi ito nangyayari sa ibang syudad. And again, walang issue. Wala kasing anomalya, walang ghosting, hindi substandard. Ayan siya. To be completed po by April 2026. Di ba? Ganyan po ang patrabaho sa Tacloban City, sa lugar po ni Martin Romualdez. Kaya inggit sila kay Martin Romualdez Sinisiraan nila palagi. So makikita natin ang Tacloban pattern of clean governance mga kababayan. Yung diversion roads are already usable. Dual purpose roads that reduce flooding and ease traffic. Farm to market roads that benefit farmers. Zero allegations of ghosting, zero allegations of substandard, zero Senate or House inquiry, zero resident complaint. Wala kang marinig na reklamo, mga kababayan. Hindi tulad doon sa distrito nito, Bichanco. Laging binabaha. Bilyon yun. Bilyon yan yung ginastos, mga kababayan, sa flood control. So makikita ninyo yung kontrast. Sa Tacloban maayos yung mga patrabaho ng infrastruktura. Sa nabotas dito, Bichanco, nandun yung mga alleged substandard projects, ghosts, a repeat contractor investigation, flood control na hindi makontrol yung flood, naging cause pa ng flooding, collapsing flood control infrastructure, contractors na parehong lumulutang sa TRICOM committee investigation, and higit sa lahat mga kababayan, bilyon-bilyon na pondo na hindi makita yung resulta. Nakita na ninyo? Yan 529 million worth of insertions for flood control downloaded to DPWH, awarded to contractors under probe from 2023 to 2025 sa distrito ni Bichanco. Ayan ang records. 5.97 billion in infrastructure projects, 4.19 billion as flood control. Floodgates 40 million to 340 million each. Pumping station up to 299 million. Open canal 120 million. Yan ang binuhos na bilyon na pondo sa distrito ni Toby Chanco. Pero may gana pa siyang magreklamo. Nirereklamo niya, lagi niyang binabanatan si Martin Romualdez. Walang issue sa corruption po. Issue sa substandard ghost project sa Tacloban.
Makikita ninyo, masakit man na aminin, pero yun ang katotohanan. Problematic ang mga flood control projects sa nabutas. Lugar nito, Bichanco, walang ganyan po sa Tacloban, sa lugar ni Martin Romualdez. So yung tanong mga kababayan, bakit laging inaatake ni Toby Chanco si Martin Romualdez? Ang possible sagot mga kababayan, kasi hindi niya kayang i-defend yung mga problematic project sa kanyang distrito mismo sa nabutas. Hindi niya ma-explain yung Diskaya Link. Hindi niya ma-justify yung billions na naubos mga kababayan sa mga projects, pero walang maayos na resulta. Kaya umaatake siya sa dating speaker na malinis po yung mga projects sa Tacloban, Vancouver. Deflection mga kababayan, another case of deflection, malinaw. Iba po, wag kami to Bichanco. Ngayon po ang mga balita Chanco told Diskaya firm snag flood control deal inabutas. DPWH slams defective Manila pumping station. Yan report ng Philippine Star. Tale of two flooded cities of Chanco, Teodoro. Higang atake niya kay Martin Romualdez. Hindi niya makita yung buhay niya, yung distrito niya na problematic. Konting ulan mga kababayan ba agad? Di ba po? Ayan man lang po yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye bye po. God bless.